So kanang excitement, kanang passion nga nag-release sa ato sa gawas tungod na kay namuhat ang Ginoo sa ato at sa church. So I want you to remember that always, even sa mga ministers no, na kung unsa ang ka-energetic dito ka-passionate dito kung unsa imong serving dito resulta na kay ingani ka pagbago pag-usab ug pagpagamit sa Ginoo dili. Amen. So, ibig sabihin po mga kaigsunan, nakita sa Ginoo mong kasing-kasing no? Nag-grow ka sa church, sa imong personal life, and that's the reason nga nung milion ka. Amen? Nga nung ipadala ka, kay tungod kay aduna kay mga butang na nahibaluan o nadawatan nila sa Ginoo. Amen? So, we hope and we pray na dungag na lang ng kanang fellowship o kanang energy o kanang love na makuha nato sa panaghiusa no pinaagi sa ato ang mga isig mga believers diya sa Ginoo. Isa ra pud na sa makita nato nga naa pa tay makanaganing napay kainiton no nga nagbaga-baga nga pag-abot diri sa church isa pa na sa nag-impact sa ato ang ganahan kay ta o gusto kay ta magpadayon diya sa iya. Amen. Nabatay kadasig karon. Hindi ba makita ang mga kapoy? Amen. No, we love to serve God and mao kini ang timailhan sa mga worship team pag-abot sa word ni Lord, naagi na sila lingkod gina sila. No? Pag-abot sa kanina nga tak na maghiusa kita sa tulong sa Ginoo. So ato ang floor director mag-check sa palibot if ato mga worship team, ang ato ang mga kauban situit na naagid dariya, and we bring our Bibles, our Bible together with us. Doon na ba yung mga Biblia? Amen. So, ano yung series natin about? Commitment, all in, being fully committed to God. Amen. So, let's just review no for a while. No, ato sa review. Kung sa matong importante na itong nahibawan the previous Sundays na nag-spend time na together sa ato ang series. Gusto sa Ginoo nga mahimong tang committed para mahimong man para makahibalo ang tibuok kalibutan. Sa Jeric lagi ko nito madungan kada Domingo. Hello? Para makabalo ang tibuok kalibutan na importante sa atong kinabuhi. Inay matapat importante sa kanimo. Amen. Ikaduha, gusto sa Ginoo nga mahimutang committed diha kaniya aron nga ligunon niya kita sa pagbuhat sa iyang kabubuton. Amen. Palakpakan nato si Lord. No? Praise God. Kasi important katiman-an din nato na duha na kapuntos. Pero sa mga subay na mga Domingo nga nag-spend time ka together sa itong series, natay mga nahibawan o ato ang mga na-apply sa ato ang kinabuhi. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Matthew 22:35 that we should love the Lord with all of our heart, with all of our heart, with all of our soul, with all of our mind, and with all of our strength. Kung sa manigso, this is the first and the greatest commandment. Sa diha kita magpadayon sa pagsalig diha kaniya, ligunon kita sa Dios, kay kita nasabtan nato o kita nakahibalo nga ang Dios fully committed sa iyang mga saad kanato. So kinsang mga kasing-kasing nga mohingpit na mutugyan diha kaniya, siya magalig-on kanato. So if you are fully committed to Jesus, you must set your hearts, no, imong kasing-kasing, imong kinabuhi, imong tibuok kinabuhi sa pag-alagad o sa pagtugyan nga dapat si Jesus yun ang una kanimo. Inang tapat, una. Amen? This is the first Sunday of the month of November. Una ba si Lord sa atong una nga Domingo sa una nga bulan sa November? Amen? Sa nalang ka bulan, no? Mahuman na ang 2024. So let's just kanang ato na yun i-fully devote diha sa Ginoo. Amen? So I expect and we expect na if God is the center of our life, ibig sabihin He is the first place in your life.
Ngano man siya man ang una sa atoa. Kay ngano man siya man pud ang una nga nagbutang og tinguha sa imong kasing-kasing nga mo-serve diha sa iya. Amen. Amen. And He has the right and the first place in your life. Ngano man because siya ang nagbuhat kanimo. He loves you. He has a plan for you. And dili lang aduna siya plano kanimo. He will help you also to accomplish it. So wala siya naghatag anak kanimo igsuon. Siya po magatabang kanimo para ikaw makalampos ni anak. Are you thankful for that? Magpasalamaton ba ka anak? And ngano nga si Lord ang imong i-first place sa imong kasing-kasing because He is the one who died for you. He is the one who lives and who gives you the grace. Amen? And He is the one who completely restored your relationship in the beginning. Sa sinugdanan pa. Gibuhat kaniya, gigugma kaniya, o siya adunay plano kanimo, o aduna siya pagsikuli sa iyong relasyon niya kaniya. Palakpakan na to si Lord sa nakadawang ani. God is good. And all the time. So He must be the first in your heart. So dili lang siya almost first. Dili lang siya hapit, no? Nga mauna, kundi kinahanglan yun na kanunay siya una. So, na-discuss na to last Sunday na kung una si Lord, makita na sa mga kinabuhi, sa mga believers, o kasing-kasing na naga-delight diha kanunay sa iya. As the Word of God says in Psalms 37:4, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Pagkalipay sa imong kaugalingon, ug siya magahatag sa imong tinguha sa imong kasing-kasing. Dili ning word na maglipay, kundi pagkalipay. Believing in all things, believing in the works of the Lord. Sa tanan nga higugma kaniya, buhata sa tanang pamaagi nga aduna kay pagpili sa pagkalipay ni ana. Because it is worth and it is, I believe that it is always good, no? Maayo gid perminti sa mga tao nga nagpadayon diha kaniya higugma diha kanila. Amen. So God created you for a cause. Ingon sa verse 6, He will make your righteousness shine like the dawn. Na-review ba ninyo? Nakita ba nito ang mga sample na Sunday? And just like the justice of your cause, ang imong purpose, no, will shine like a noonday sama sa usa ka adlaw. Makita igsoon. Nakita ba na karon na semana? Remind again sa imong kaugalingon what the scripture says in Proverbs 3:9. Ingon din niya ang napasidunggan ang Ginoo sa tibuok nimong bahandi sa unang bunga sa tanang mag-abot mong abot. Unya imong kamalig mapuno sa pag-awas ug ang imong mga pug-anan mapuno sa bag-ong bino. So if you commit yourself to put God first, the Word of God says, all na stored up dito as a treasure in heaven will be on earth. Ma-receive na to na-receive na to ang blessing sa Ginoo every day. Amen? Amen? Kung gusto ko na ito na madawat yun nga kanunay na ma-experience na to ang abundance sa Ginoo noong saan man magsugod na siya sa pag-seek, sa pag-devote diha sa iyaha. Last Sunday, we talk about kung saan man na ito paghatag sa atong first diha sa Ginoo. Sa ganito, istoryahan si Jesus sa una nimong adlaw. Kinsay una nimo ganina? Ang tanay mong katakan, kinsay una? Kinsay una nimo ganina? Istorya ba nato si Jesus kanina? Nag-commit ba ta sa pag-istorya kaniya first of our everyday? We talk to God in what? In prayer. Before ka sa imong mga igsuon, sa imong pamilya, una sa iyo sa pag-istorya ang Ginoo, sa pagsangpit sa ngalan sa Ginoo, because it will remind you that God is in charge of your whole day life. Sa tibok nimong kinabuhi oras, no, nag-remind na ka nato, kung nagpakita na nga kung unaw na to si Lord sa pagsangpit, sa pag-ampo, makita sa atong kinabuhi nga napasigulit ta kung nagitong gitugyan ang tibok adlaw diha kaniya. Amen?
For us to accomplish our everyday work, kailangan ginato nga i-partner ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Amen? Talking to God starts the day off right. Kailangan gipuna yun. If we start our day right sa Ginoo, we will end our day right po diha kaniya. So you must put God first, and He will also grant the desires of your heart. Ikaduha, igsuon, dili na mo ihatag ang unang adlaw sa pagsangpit diha kaniya. Also give Jesus the first day of your every week. Ihatag kang Jesus ang unang adlaw sa imong mata simana. Are you there? Say amen. Look at Acts 20 verse 7. The Word of God says, kung ay Isaiah, i-flash nito sa screen for our first lecture, for our visitor. It says here, on the first day of the week, when we gathered together to break bread, Paul talked with them. This is Apostle Paul. Intending to depart on the next day, and he prolonged his speech until midnight. Is it familiar aning scripture sa Bible? Is it familiar aning verse sa Bible? Amen? We talk about this passage for how many times na? Every week, naging series na yun ani. Makita nato si Apostle Paul that together with the disciples and together with the followers, kanunay ang iyahang istorya kanila bahin sa pulong sa Ginoo. Amen? On the first day, sabi sa scripture, on the first day of the week, say with me, on the first day of the week. Kung sa ba ang unang adlaw before ang imuhang tibuok simana? Adlaw sa Ginoo, adlaw sa Domingo. So, kabaluta sa story sa Acts 27, the whole chapter of 20 sa book of Acts, no? Kani si Apostle Paul, aduna siya plano to sail to Jerusalem to celebrate sa Pentecost. Ang original plan yun is to sail from Corinth, no? Nga more direct anak nga trip dito sa pag-spread sa gospel. But the Jewish leaders adunay plot against sa iyaha. Kabalutana. Kasubay na to ang book of Acts sa atong mga devotional and even sa atong mga 30 days challenge. Amen? Amen. Adunay plot sa iyaha, and because of that, no, nagpabilin siya sa Troas for a week, and aduna siya mas dako pa hinuon na opportunity na nag-meet siya dito na iyang nahitabo dito because na-meet niya ang church, and it was the Sabbath, and it was really evening on Friday to evening on Saturday, no? And you know what? Nakita nato daniya na based on the seventh day na God rested, Genesis chapter 2 verse 2, the early Christian meet on Sunday. First, because it is the day of week that Jesus rose from sa kamatayon, from the dead, Matthew 28 verse 1. Second, because it represents the first day of the creation. The church is something new, and Jesus' followers have to work to do. Mo na in the day of the seventh day, mag-rest gid sila. Magpahulay gid sila. Okay? And in verse 7, nakita nato diha, no, they were gathering together, breaking bread, fellowship, and listening to the Word of God. Are you there? So Sunday is just a reminder sa atoa to start our day right in the Lord. Pasalamat ta nga na Domingo igsuon. Amen? Murag dili na ito makita sa itong panagway. Kaya natuwa na rin, Domingo na, ugma na po, nanapod ta, trabaho na po ta, ugma na po, wala pa'y sweldo, ugma na po. Asa naman? Mga napagbawa na itong mga anak. O, di tayo excited pag Domingo, no? Kaya mo niya itong mga panahon nga, kung na lang, pangayukmok na ito, pangayon na ito perminte, tagaan na ito tagbaon, pamasahe, mura din na, ay, Domingo na po, di na naanin. No? Isa ba yung mag-isa sa iyong kamagdari na you are always believing na Sunday is really good. Because Sunday is for the Lord. Amen? Dapat dili ka magugatan. Patuloy, hallelujah. Dapat ang panahon ni nga rest, dili ni rest na matulog ka, magbukod ka, magpahulay ka,
No, kundi this is a rest in the presence of God. Lagi tinuod na kapahulayan, gani, ang binin mo no, makakoy ka matong Domingo, gahapon, hanggang karon kapoy ka ay, ang binin mo nga mawala imong kusog dari makuhaan ang imong kusog, imong treasure dari, kinamasahin pa ka, gasto kag gasolina, dili mo suon. Change that kind of mindset. Because actually nga ka dari, dili lang kay para mapuno ka, kay gipuno ka. Amen? O ganina nga mailan bina sa dagway sa mga believers na puno na daan kaysa nahubasan. Hindi daw. Kita ba ni mo ng katapad di mo mapuno kayo? No? Kaya kung puno na siya, kung saan ang mga butang na wala sa iya, ihatag ni uban dari as electric fan sa uban. No? Kaya murag duhar po ka, puno tak electric fan. Kaya hatag sa uban. No? Kaya para ang uban mag-apas diri sa front line, dapat tayong mga vacancies, no? Salamat sa iyong pag-attend. Pwede na ito na fill-inan para ibutang na ito na karusay, di daw sila ganahan diha, kaya dito paabot ng hangin. Ihatag lang isa ka-electric para sa iyo. No? Isayang kayo mga kagwapa para nindot kaya itong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Are you there? Sige daw. At sana nga nagasig ka ron, sige palagpak sa Ginoo. Mapunan ka, magkawas na lang ka. Amen? In fact, if there are some of our hearts na may mga emptiness, no? Dumagan pa din sa Ginoo. I-release pa din sa Ginoo ang iyang supernatural strength. And even pagkuot mo kanina sa imong tithes and offering, wala kayo magkuot diya, dumagan pa din sa Ginoo kay nakita niya yung kasing-kasing na adunay tinguha kaniya. Amen? On the first day of the week. Masalamat kay ta kay adlaw sa Domingo, lahi ra gyud pag walay Domingo. Lahi ra gyud pag di ka kasimba. Ang uban ani na anad na nga di mo simba. Kita na anad sadta nga mosimba gyud ta. Amen. Sumo kanina nga pag magkita ta together, naatay mga connection, no? Naatay mga connection. Kauban ta gahapon, kabalot ako sa nahitabo itong aging simana, kauban ta last Sunday, na ay mga connection, kay mo kini ang mga believers na kanunay nagatigong diha sa iyang presensya. Amen. Amen. So, wala kita na sanay nga dili kita maatog simbahan pag adlaw sa Domingo. You should be here because church represents us. Amen? Kita ang gitawag sa Ginoo ani we are called to gather together and this is the church. Mo nang we should be here no sa balay ng puanan sa Ginoo. Musimba magpasalamat diha kaniya. Amen? So we talk to God not just in prayer but we talk to God no together sa iyang pulong sa Ginoo. Mo na nga aduna tay Sunday for us to really listen, no, to hear the word of God. Because Apostle Paul ani kabalo man tani nga story, di ba? Until midnight, no, he was talking together sa iyang mga believers kauban diha sa Ginoo. And then nagsaysay sila, nag-share sila about Jesus. Kung nakabalo ta ani nga sa kalamig sa ilang conversation, no, adunay nahitabo, di ba? Natagat ito nisa. Nagbalik na nato ni nga example. Na-remember na ninyo? Kaya kita makalimot usahan. Nakita nato dito nga, natagag siya kay nakatulog siya. So, anong sa man ang ilahang gi-istoryahan? Ang word na gigamit niya, ang word nga nasa scripture, verse 7, on the first day no, of the week, they gathered together in breaking bread, nag-fellowship sila. Apostle Paul talked with them. Kaning word na to, nakipagstorya. This is from the Greek word dialegomai. Kaning nga discussion, dili ni something na nag-share lang na walay pulos, no? Walay kapuslanan. This has something adunay dako nga purpose. And this is something na kanang naay reason ba nganong nag-spend time gyud si Apostle Paul dito before siya ni lakaw pag-augma iya sa yung gibuhos tanan na may istorya ang tanan together with the people of God. Hello. Kaning word from the Greek word
Dialogomai means dialogue. Ang pasabot ani suon kaning word nga dialogue unsa man ni? A kind of conversation nga unsa man? Astang interaction o astang taasa jud. No? Astang taasa jud, and it has really a kanang a story, a content nga kanang ano gid ba? Kanang musakol gid ba? Naga mo diha? Dialogue continually. Kanang padayon yun. Walay putol na adunay intense. No, iana na nga kind of conversation ang nakita na ang nagipakita sa ato adiri, because dili lang evening, midnight until the day break. Ma-challenge po ta ani. Even sa atong salapi igsugon. Kay kung una ni siya sa una ni siya sa imong priority, una po ni siya sa imong mga plano. Amen? So kaning nga verse, it shows us the importance nga nganong mag-plan ahead man ta. Kay kung gaplano ta, mabibil na sa ato nga gusto gid ta. Amen? Ganahan ta. Amen? Natay gusto nga makuha ana, makita ana mo nang tanuhan gyud nato na siya. Kung nagpakita na, kung ganuhan mo na ahead of time, nagpakita na siya sa mga importance of intentional. Kailangan nga maging intentional ka sa imong giving sa Ginoo. Amen? Intentional ha. So ibig sabihin gahinan gyud nimo, tanuhan gyud nimo nga this is for the Lord. Sabta ninyo na? Kumbaga, imo yung kuwaan kung tanuhan gyud nimo kani para sa Ginoo. Dili ka mouna lang ni ang sa Ginoo. Kani na lang iya. Dili na mo. Pinang tapat plan ahead. Amen? No? Kani nga kultura, na culture dyan na muna sa muang pamilya. No? Nga matakdan ang mga ikaligawan ani. Pagbuok palingkod matakdan ani when it comes about giving. Kay dili dyan na muna hilabtan. So imo dyan ang amok dyan ang itago. Ayaw dyan ni kay this is for the Lord. No? Usahay, ma-challenge ta anak kay namuti usahay nga katong nabilin na lang jud. Nya kabalo man ta nga daghan man tag panginahanglan yun everyday. Na pila na kay mabilin sa imo ha in the end of the week pag Saturday. Pila na nabilin. Kato na lang wala na ganuhan. Kato na lang na bilin. Hello? But if we are committed to God, if He is the first, let's check our paycheck, ang atong salapi. Pag whatever the things nga nadawat nimo una, hinumdumig yun, una po sa Ginoo na. Dili kinatapusan. Amen? We should bring Him the first because He is the first of our life. Amen? Ako, na-challenge ko anak usahay, makaingon ko nga, too much sa uban ko nga bahin ani. Kung makaingon ko nga, na-practice yun ang ilang generosity. No? Something nga maka-inspire po, no? Sa uban nga bahin. Hello? Tanawa na ko na unang bunga sa mangga. Ito na yun. Dalunin sa simbahan. Sige, ma-challenge na. Dili kay, Pastor, pa-harvest na lang ito kay mga nadaot na mga Nama mo diha? Usay, makaingon ko sa uban ng mga believers na, usay, too much na kayo, pero something good. Because nagpakita dyan na una para sa Ginoo dyan ni, katong yung walay pakay. Hello? Katong dili yun panus. Katong dili yun gilangaw, fresh yun. Hello? Wala man nagtanaw ang Ginoo sa anak na bahin. Pero ang una nakita sa Ginoo sa ato, imong kasing-kasing. Amen. It reveals our heart. Amen. Hello? And it reveals kung unsa na sa atoan. Kaya kung tanawon din nato, no, let's be admitted. Sa uban nga bahin, kabalog yun ta that we are really all out, sold out to kita. Katod yung the best para anak. Hello? But in the Lord, something like, usahay, makaingon ka na, wala na giplanuhan. Hello? Nama mo diha. And even sa itong mga kaugalingon, even sa atong strength, sa atong last resort, diyan na sa Ginoo. Hello? Ang kinatapusan na lang sa imong kakapoy ang para niya.
Ang kinatapusan na lang sa iyong pagpanguliab ang para sa iyo. Naabang mo niya? Mo po'y pagsulod sa simbahan, amoy-ab na. Masa man ikanikan gabi eh. Serve nato na para kay Lord. He deserves the best. We are serving the God that is so great. Amen. If we honor the kanang mga honorable na mga tao sa kalibutan, let's honor the Lord. Amen. Mas pinasahi para niya. Amen? Amen. Hello! Di na kailangan og suporta. Di na kailangan muhatag ka para muhatag food ko. Di na kailangan mag-reveal na siya sa mga believer yun na tinud-anay kung nakadawat yun sa grabe na panalangin sa Ginoo. Amen. Amen? Dili lang na sa finances sa tanan ginagabay. God must be the first. That must be our principle. Inang tapat prinsipyo nato na. Let's just give Him proportional with frequency and planning ahead. Sige daw, inang tapat magplano na kita. Kanuhan nato ha. Okay, kumuha ni ang ato ang monthly nga kaning sweldo. So, bahinan nato unsang pila ang para sa Ginoo. Igahin na para sa ilaha. Okay? And intentionally na nga pag intentional giving anak because dili na nimo na hilabdan ha. Okay, nami mga times nga ipahiram nimo na or igastuhon sa nimo na pero ihatag gyapon nimo na kay mao na ang imong commit sa iyaha. Amen. The first of every paycheck. Proverbs 3 verse 9 verse 9. Pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa imong bahandi sa unang bunga inyong tapad una yun. Okay? Dili ni unas lang sa imong finances, una sa tanan nimong abot. Unsa may naabot nimo ron? Okay? Unsa nakaabot nimo? Tanan nga imong abot, unahan na ihatag o pasidunggi ang Ginoo ana. Unang kusog, unang kinuha, unang huna-huna, unang salapi, pasidunggi ang Ginoo. Sa tanang pasidunggi sa Ginoo, palakpakan nato si Lord. Amen? Not after you paid all the bills. Dili na after nimo nabayaran ang tanan, Lord, kanina na. Okay? Why? God insists on being the first. Dili pagkahuman nga mabayaran nimo tanan. Ang Diyos yun mahimong una labaw sa tanan. This is probably hard sa ato agyod. Lisod kayo kinato ni nabuhaton, kinahanglan nato hunuon yun ang tanan, no? Kailangan yun na adunay paggahin, plano, no, sa tanan na para sa langit ng nagutang sa Ginoo. Amen? Look at Matthew 6:20. Let's do it fast. Matthew 6:20. Apan, pagtigong kamo og mga bahandi alang kaninyo dito sa asa dapit. Langit, not to your bank account, not to your resources, not to your business, not to your studies, not to your academic tanan, but lay up your treasure in heaven. Dito sa langit diin ang tangkob o taya dili makakutkot. Grabe na kami saya, no? No? Where moth and rust do not destroy. O diin walay mga kawatan na unsa makalungkab o mangawat. Kay diin gani ang inyong bahandi atua usab ang inyong kasing-kasing. Before we check our paycheck, let's check our heart first. Asa di ay ang atuang kasing-kasing na aditua ang atuang bahandi. Hello? So, we need also to ask, una sa, paano man kung saan nato paagi kita makatigong sa bahandi sa langit? Everything na naa sa imuha, store it in sa imuha, diha sa gingharian, diha sa langit diin, walay makakuha ana kanimo. Jesus told us, store up. You say with me, store up. Treasure in what? In where? Heaven. Pagtigog sa imong bahandi, sa imong kaugalingon sa langit. Tanawa sa chapter 6:21. Kung asa ang imong bahandi, atwa usab ang imong kasing-kasing. Hello? So kung asa dai ang kasing-kasing nimo na dito ang imong treasure. Now, let's say for example, unsa ang gina-speak sa atong heart, unsa ang atong gina-feel sa atong heart, unsa ang na-experience atong kasing-kasing, nag-reveal na kung asa ang ato ang treasure.
treasure. Are you there? Tanawa na po na itong kasing-kasing if bukat kaayo, asa man na, atong ilocate, asa na dapit na. No? Asa dapit na, nganong na problema man na. Nganong gikapoy man na. Nganong naglisod man na. Asa man, asa nimo makita na. Hello? Asa man. Let's say for example, gikapoy ka, pero have strength to continue. Asa man nimo gisubay na location. Asa man na strength gikan. Asa man na gikan nganong wala man kayo kusog anak. Asa man. Asa man. Because if your heart naadya sa Ginoo, yung kasing-kasing, ang treasure nimo naadya sa iya ka, diya ang strength gikan diya sa iya ka. Amen? Pero kung ang kusog sa iyong kasing-kasing karon wala diha sa iya ka, no wonder why sikat ka problema. Amen? So, ilocate daw, kung natin itawag na GPS, no, niya, i-matrace na to kung asa na kadapit, ilocate na to asa dapit na. Okay? Because the issue is not about the treasure, but the heart. Asa imo kasing-kasing karon. Sige daw, inabatakan, asa imo kasing-kasing. Okay? Kaya kung asa imo kasing-kasing karon, naalito imong treasure. Kaya wala sigat ka problema sa imong finances. Ang imuhang treasure, ay imong heart na dito, muna tanan, bahandi nimo, tanan, nakagugol, tanan sa imong trabaho. Kaya naalito imong kasing-kasing, naalito imong mga worriness, naalito imong mga kabalaka, naalito imong panghandoy, naalito imong gusto nga ma-achieve, imong scholarship, imong profession, muna in everything you do, buhaton dyan na nimo. Kaya imo ang heart na dito. Amen? Amen. Oh, let's talk about this for a while. No, it is already given. God is already God. Wala yung mawala lagi sa iya, even if dilita mo serve sa iya na. But sa ato igsuon, mo galing is really important, makita nga committed na sila, kaya mo kini ang magpahibalo na we are really followers of God. Amen. Magpabunyag ni, magpakita ni sa katawhan na mga tinut-anay ka nga mga magtutuo kang Kristo kay musunod kita sa iyahang sugo. Amen. That's why we should commit. Importante na. Amen. I hope and I pray na in order na to ang prinsipyo, ang atong kasing-kasing, o ang instruction sa Ginoo na ipakita sa ato. Amen. It doesn't mean na panag-iya na ang Ginoo sa tanan o wala na po nato siya gihatagan sa mga butang na gikan po sa iya. He is the Master and the Lord of our life. So we need to submit to His will. O kaning mga butang na igsuon kabangin ni sa kabuton sa Dios. Amen? Kabubuton po sa Dios na baguhon kaniya gikan sa atong mga kasing-kasing na mga inulit. Hello? Amen? Because our God is an ever-giver God. Ever-giving God. Amen? Nanatagong si Lord. So makita po sa ato ang nakita. Nanatagong dili kayo maihap-ihapon sa imong kusog sa tanan. So kung ang Ginoo mapasayloon, makita sa ato nga mapasayloon. Kung ang Diyos may natagong may gugmaon, makita sa ato nga may gugmaon. Kung ang Diyos faithful, nakita sa ato nga, kita faithful. Even sa atong character. Amen. When it comes about God, wala din dapat pangutana igsuon. Kaya kabalo ka, asa kadikan, kung kabalo ka, kinsa ang tinudan aning tanan. Inang dapat, give Him the first. Come on. Kadahit conviction. Come on, give Him the first. Amen. So ikaw, kung estudyante ka, tudluan din nato niya matag-usap. Kung ikaw estudyante ka, mora ni imong kinintaan, then honor the Lord with it. Amen. Kaya bis kang magkalisod na ang tanan, pero kabalo ka nga mauni ang para sa ihatag na kay una siya sa inyong kasing-kasing. Ang Biblia naghisgot ani, nga ang ganti aduna nagpaabot sa magtutuo na mag-alagad sa Ginoo sa matinud-anon dinhi sa kalibutan. Matthew 10:41. Tanawa, Matthew 10:41. And the one who received, say with me, receive. And the one who received a
person, because he is righteous person, will receive a righteous person's reward. Tanawa, if you are faithful, God will also reward you because God is faithful. Ug ang madawat sa usa ka matarong nga tao tungod kay siya usa ka matarong, ang tao nga nakatawad sa ganti sa usa ka matarong nga tao sa. A great reward is a promise to those who give everything for Jesus' sake. Amen? So I want to challenge you as we end this morning. The time is so fast. But we need to ask God to reveal something sa itong mga kinabuhi karon. 2 Timothy 4:8. There is laid up for the crown of righteousness. Usa ka dakong ganti nga gisaad sa Ginoo kanato. No, sa gilutos tungod kang Jesus. There's sacrifice diha sa Ginoo. Laing-laing mga korona ang gisgutan dinhi ang igsuon. It will award to me on that day, 2 Timothy 4:8. And not only to me, dili lang kanako, but also to all who love His appearing. Are you there? Adunay ganti sa imong hakat, o ganti sa pagbalik sa Dios sa mga tao na adunay pagsalig kaniya sa tanang una diha sa Ginoo. Amen? Are you there? Isa gusto makadawat ani igsuon. Amen? So we need to check our heart. We need to evaluate our heart. Nga kung committed ka sa Ginoo, it shows us that God will always be the first of everything. Hindi matapad sa tanan. Amen? We are to treasure the Lord. Kailangan i-treasure nato na. Kailangan natong kasing-kasing pag-illocate na naagit diha kanunay sa Ginoo. When Jesus is our treasure, if atong i-commit atong resources, ang atong money, ang atong time, dili lang atong kwarta, but also sa imong talent. Amen? Sa imong gasa, igsuon. Ang imong motivation is really important na masabtan nimo na ang imong motivation, ang kadasig nimo tungod na sa gibuhat sa Ginoo sa imo. Are you there? 1 Corinthians 10:31 shows us either we eat or we drink. Whatever you do sa tanan na imong gibuhat, do it to glorify God. In your finances, but also in your talents. Worship Him. Life ministry. This is what I'm talking sa inyo nga every day, every week. No? Ang Diyos wala na hinanglan sa salapil lamang, kundi ang tanan. Wala ginakusay, makaingon ta nga, wala di mga butang nga, wala sa imo. Kikitagaan din ka sa Ginoo. Amen? Either you say, wala ka ani na aspeto, kulang ka ani, magkabalo ko nga naagyod ka, nagihatag ang Ginoo sa imo ha. Pasidonggi siya. Ino matapad, pasidonggi siya. Amen? Ang pag-encourage sa imo nga magpagamit ka, dili na tungod sa tao, magpagamit ka kay tungod, gigamit ka sa Ginoo. Amen? There's no such thing as question diha sa iya. Amen? Mo ganit na magpasalamat ka kay sa tanang butang, no, gihatag sa Ginoo, gipakapin sa Ginoo sa imong nakalamot kay baka anang ubang butanga aning kalibutana. Pero pag-abot sa Ginoo, igsuon mo na siya. Ayaw sa limot-limuri. Ayaw sa pakapini. Ayaw sa pasagdi. Tarunga siya. Tipigi siya o ipagamit siya diha kanila. Kailangan mahimo kang trustworthy sa tanan na ihatag sa Ginoo sa inyo. Dili lang sa finances. Kailangan sa tanan igsuon with all of your mind, soul, and strength. Sa tanan mga gifted o talented na niya, napugbatay proportion giving sa atong mga skills o sa gift na ihatag sa Ginoo sa ato. Gaplano po ba ta ahead, aside of line-ups and songs? Gaplano po ba ta that before we sing, before we come up here in stage, nagpasiduhok pagod ba ta sa Ginoo, nagisangpit po ba nato siya sa unang adlaw? Sa Domingo? Sa tanan? Hello! Are you there? Sa tanan nga nagpasiduhok sa Ginoo, palakpak sa Ginoo. Amen! Either we like it or not, it's your own. But the Word of God challenge us to honor the Lord. Kanunay ta nag-ingon ana, unag natay konsepto ana sa tinuhanon nga bahin, nahatag gani mo sa tao, kung sa pakaya sa Ginoo, nga naghatag sa imo o nagbuhat sa imo. Amen? Amen? So wala ni lang gipangayo sa Ginoo sa atoa.
pero automatic respond ni sa mga tao na gihatagan sa Ginoo. Amen? Amen. It shows us and it shows to the world that God is ever faithful sa ato. That's why we should commit to Him. Amen? Are you there? Are you blessed? Amen ba? Napanalaginan ba ta karon? There will be a great reward. Paul encouraged the servant of God na kailangan na katong eternal reward na himo nga motivation nato unsa man na to serve Christ. Whatever you do, work it all with all of your heart. As working for the Lord, not for human master.